Hello guys, meron tayong gagawin ngayon. Digicam siya, Nikon. Model niya ito, Coolpix S9050. So ito guys, magandang klase siya. So ngayon yung problem niya is black screen siya. So in-on natin siya. Pag in-on natin siya guys, nangyayari dito, ayan, so lumalabas naman yung ano niya, yung lens niya. Pero dito sa LCD niya, so wala siya. Ayan, ganyan lang, lens error. So ngayon guys, gagawin natin, i-disassemble natin to, check natin yung loob niya. So umpisa na natin guys. Paano ba kuya? Di ba? Okay guys, patayin ko na muna. Tapos yan, i-disassemble natin siya. So yung pag-disassemble nito guys, ito meron siyang mga screw rito, 1, 2, 3, 4. Tapos meron din siya rito 5, 6, 7, 8. So ito guys, gagamit kayo ng 0.1 na screw. So kakalagyan natin siya rito. Ayan. So ito, relax lang natin guys, gagawin to. Kasi medyo sensitive yung mga ganito. Kaya dahan-dahan lang kasi liliit yung mga screw nito, baka mawala. So guys, ano ko na siya, ipo-forward ko siya pag natanggal ko na. So yun guys, natanggal na natin to, screw nya rito, pati dito sa isang side at sa kabilang side. So ngayon gagawin nyo, para matuklap nyo siya, gagamit kayo ng pang pry. Yung ito, insert nyo yung pinaka gilid nya rito, tapos yan, tataas nyo lang siyang ganyan. Yan, okay. So yan, diba, madali lang. So pagkatapos ito, paano nyo tatanggalin to? So gagamit din kayo ng pang-pry. So hihilayin nyo siya ng papunta rito, dito guys. Kasi meron siyang lock dito. Ito yung pinaka lock nya. Saka dito sa itaas. So paano ba to? Paano gagawin nyo? Gaganyanin nyo siya, iangat nyo siya, tapos i-move, pupull nyo siya. Yan. So pag na-pull nyo siya, yan, maangat nyo na to. So ito guys, makikita nyo, meron siyang pinaka lock dito. So gagawin nyo lock ito. Ayun. Ayan. So tapos ito yung kabila. Ito ngayon, natanggal na natin. So ito sa LCD nya, meron siyang pinaka flex ano rito, socket. So tatanggalin din natin yon. So ngayon, tatanggalin natin pagkalak nya. So ganyan nyo lang. Ayun. Tapos pag na ano na to guys, iangat nyo lang to. Yun. Tapos pull natin. Yan. Ngayon guys, meron pa siyang pinaka plate dito. So yung pinaka plate niya dito guys, ito yung nagsisilbing protection niya sa board niya, pati ito sa mga lens niya, para kung bumagsak man, hindi madiin yung mismong pinaka board niya dito sa ilalim, pati yung pinaka lens niya. So ito, meron siyang screw 1, 2, 3, 4, 5, 6. So guys, yun, tatanggalin din natin to. Okay. So ito na guys, natanggal na natin yung screw rito, dito, dito. So ngayon pwede na natin tong hilahin dito, itataas natin to. Kaya lang meron siyang nakasabit na flex papunta rito. So gagawin nyo guys, iangat nyo to. Yun. So kukuha kayo ng pantuklap ng dahan-dahan lang guys,
Kasi may function to eh, alam ko. Yun oh. So yan, na ano na natin siya. So gagawin natin yun, ipupull natin to. So ayan na yung mga laman niya guys. Okay. So ngayon tingnan natin kung, kasi pag nag-error to guys, bumabalik itong lens niya. So nagsasarado ulit siya. So ito pag alam ko sa mga ganito, pag okay siya, so nag-stay yung pinaka lens niya dito sa labas. So maski wala yung LCD niya, makikita natin kung working to o hindi. So try natin muna, iwan natin siya. So yan, ayun oh. So balik-balik siya. So i-wait natin. Ayan. Oh. So yung pumasok siya ulit guys, ibig sabihin namatay siya niyan. So nagsarado siya, so hindi siya good. So ngayon guys, gagawin nyo lang, try nyo linisin yung mga flex nya dito. O kaya meron tayong mga move na pwede natin kung ganun siya, minsan nagkakaroon siya ng detachment sa mga pyesa niya sa loob. So try natin siyang guys, pukpukin ko ng konti-konti. Okay, so gagamit kayo ng pampukpok na medyo okay lang, dahan-dahan lang guys ha. So ngayon sindin natin ulit. So ayan, dapat di siya mamatay guys. Ay, namatay siya. So ulitin pa natin habang naka siya, naka-on siya. Ayun. So yun, namatay siya pero hindi bumalik yung niya guys, yung lens niya. So try natin patayin, ay switch dito. Ayun guys, bumalik siya. So i-on natin. Kailangan di bumalik to. Namatay yung niya, pero normal to guys, namatay pero hindi bumalik So ibig sabihin Huawei ito guys, try natin siyang i-assemble na. Pero bago yun guys, gawin natin, gawin ko muna para sure na dumikit yung mga pyesa niya. So gagawin nyo, iinitin natin siya ng hot air dito guys. Ayan. So ito guys, yung mga pyesa niya na to, minsan natatanggal yung pagkadikit niya sa mismong board niya. So ngayon guys, kung wala kayo ng pang hot air na ganito, kung meron kayong pang blow dry sa bahay, kasi yung blow dry guys, malalaki yung tip nila, hindi katulad nito, meron siyang maliit na tip. So ngayon, suggestion ko lang, gumamit kayo ng pang pantakip nito, yung mga plastic. Hindi siya pwedeng masyado mainitan guys, malulusaw. So tapos yung init niya minimal lang guys. Kung halimbawa sa blow dry, dahil malakas yung gawin nyo pataas, yung medyo malayo ng konti. Tapos takpan nyo yung mga plastic na socket nito guys, kasi pwede siyang malusaw. So dandanin nyo, kasi dito guys, pag nag-iinit siya, kakapit yung mga pyesa niya sa board. Okay. Tapos pag natapos nyo painitin, palamigin nyo. So ayan. So gagawin natin, palalamigin natin siya. Okay.
So minsan kasi pag black screen din guys, ito yung palaging pinupuntirya kong iniinit. So minsan kasi sa katagalan ng mga digicam, dahil ilang years na rin to, so medyo yung mga bola nito sa loob guys, kung may makikita kayong mga bola yung katulad nito, yung mga silver na yan, so yan minsan dumidikit dito sa loob nito. So yan, pag hindi na dumikit sa loob nito guys yung mga bola nya, so yun, nadidetach yung mga pyesa nya, so minsan nagkakaroon siya ng error. So yung ginawa natin kanina, yung pukpok, ano lang yun guys, minsan minor lang yun. Okay, pero yung talagang nagiging nito, solusyon guys dito, so iinitin natin to. So tapos na natin siyang ininit, so medyo lumalamig na siya ng konti. So minsan sesense nyo lang sa likod ng palad nyo, kung medyo mainit pa siya, huwag nyo munang linisin. So ngayon pag halimbawa na-sense nyo na medyo malamig na siya, so gagamit kayo ng panlinis ngayon guys. Yung panlinis nyo guys, ito, gagamit kayo ng yung pinaggamitan na toothbrush, pati ito. So ito guys, hindi siya marumi, charcoal yung toothbrush nito. Medyo social, no? Charcoal, no? Tapos buhay ng, tapos i-brush nyo kasi para matanggal yung mga grease, yung mga dumi. Okay. Ito guys, medyo mahal yung nito, yung camera na to. Siguro nag-worth din na 12,000 pataas o 15,000 pataas. Kasi solid to guys, solid yung niya. So ngayon nakikita na natin na nalinis na natin siya. So gagawin natin, assemble na natin to. Check nyo muna guys kung hindi natanggal yung pang flex nya rito. So ngayon yan, babalik na natin to guys. So ngayon guys, ipo-forward ko na para hindi nyo na medyo panuorin na matagal yung pag-assemble natin. Eto guys, na-assemble na natin siya. So kulang na lang guys yung kakabit ko na lang yung mga screw nya. Pero at least ito, maski ako na lang magkabit nun, hindi ko na kailangan na guys, hindi nyo na kailangan panuorin pa, para hindi na lang medyo mahaba yung video. Ito guys, para at least medyo na tayo, kung meron man error, at least hindi na muna natin tanggal kabit ng mga tornilyo. So ito, tatry natin guys. So power on, yun, no? Yun, diba guys? So okay na siya, pati ito. So nag-pop up siya. So tapos meron na siyang guys. Try ko muna patayin guys So yun, nag-close siya. So pag yun, ayun, no. So ayan. So try natin guys ngayon. Saan ba yung nito? Eto dito. Shot natin siya. So pipicture tayo. Ayan guys, pwede na. Ayun ang pinicture natin, no? So pwede, nagpapunction na siya. Okay. So ito guys, at least meron na naman tayong happy customer nito. Guys, ito, sana guys kung nagustuhan nyo, ganun lang gagawin nyo guys. Nagustuhan nyo yung natin, subaybayan yung mga natin guys, mga video natin. Subscribe na din yung channel natin guys Thank you so much sa panonood nyo. Naway nakatulong sana sa inyo to. Until next time guys at tapusin na natin itong vlog natin. Thank you so much. God bless. Bye.